Another day, another GenCon project ka GenCon. Ito nga pala yung natapos namin na project nung last year, 2025. Ito ka GenCon sa TV5 Mindanao. Ito ka GenCon, nirenovate lang namin to. Hindi ko na papakita yung loob ka GenCon, pero dyan sa loob may CCTV, may FDAS, saka may aircon akong nilagay dyan. Tatlong aircon, tapos 8 CCTV yung nandito, tapos yung FDAS dito sa loob, tapos may fire extinguisher. Yun yung nilagay ko dyan. Restricted na kasi ito ka GenCon sa loob, kaya hindi ko na papakita sa inyo. Pero isa ito sa project ko. Tapos ka GenCon, nag-install din kami dito ng generator. Ito ka GenCon, papakita ko sa inyo. Ito ka GenCon, no? Naglagay din kami dito ka GenCon ng generator. Bali, ano to? 125 kVA na 230 volts, single phase. Sa TV5 din to ka GenCon. Tapos naglagay din kami dito. Ito ka GenCon, naglagay din kami ng pump dito, saka manual. Ang purpose nito ka GenCon para pangkarga ng dito. Pangkarga ng fuel tank dito. Para hindi mo na kailangan buhatin. So, kung wala man electric ka GenCon, may option ka pa rin, may manual pa rin. Ikutin mo lang ito. Tapos, ito ka GenCon, no? Yung nilagay namin na fuel tank dito, 2,000 liters. Tapos nilagyan din namin ng ganito ka GenCon, ito ang tinatawag namin na concrete van wall. Para ito ka GenCon, sa nagkaroon ng leak, hindi siya tatagas, hindi lalabas yung fuel. Dito lang sa loob. Para maiwasan yung pagkalat papuntang kanal. Kasi pwede kasing magkaroon ng contamination sa kanal pag napunta sa mga palaisdaan. So yun ka GenCon, ganda. Tapos to ka GenCon, ito ka GenCon yung tatlong aircon na inilagay namin dito. Ito yung outdoor. Tapos hindi namin kinakalimutan lagyan yan ka GenCon ng ampere saka voltage meter. May fuse din yan, may switch, ayan. Yan, lahat ng gawa namin ka GenCon, mayroong ganyan. Tatlong piraso yan. Tapos to ka GenCon, lagay na rin kami dito ng ATS. Yan. Tapos MTS. Saka mayroon kami ditong termination box. Ang purpose nitong termination box na ito ka GenCon, to, kapag ka nagkaroon ng problema yung generator nila dito, hindi na kailangan tanggalin yung wire para palitan ng generator. So ang gagawin na lang namin dito ka GenCon, lalagay na lang namin dito yung mobile genset or emergency genset na habang ginagawa ito, mapalitan muna. Dito namin nilalagay ka GenCon. Tapos dito na lang namin pipihitin. Kung nakikita nyo dito ka GenCon, genset 1 saka genset 2. Ang genset 1, ito ngayon, yung nakakabit. Tapos yung genset 2, yun yung abang para dito. So pipihitin lang namin to pag ganito. Yan, pipihitin lang namin to para iangat to, pababa ito. Operational na si mobile genset. Yun ang purpose niya ka GenCon. Kadalasan kasi ginagamit ka GenCon, yung MTS ay generator saka normal power. So ito, genset saka genset, parehong generator. Kasi naka ATS naman na siya. May monitoring din dyan. Yan. May ATS naman na kami dito ka GenCon na nilagay. Ito yung tinatawag ka GenCon na conventional type na ATS. In-install din namin ito dito. Yan. Dito lang yan ka GenCon sa Mindanao, sa TV5. Yan o. Ito ka GenCon yung nirenovate namin. Yung una kasi, walang roof. Bali, nasa loob yung roofing niya, so pinalabas na lang namin yung roof. Yan ka GenCon. Nag-install din kami dito ka GenCon ng solar panel. Yan o. Yan. Paikot dito ka GenCon, nag-pins din kami. Tapos nilagyan din namin ng solar panel yan, paikot. Yan lahat. Hanggang doon yan ka GenCon. Paikot yan. Nilagyan din namin ng pinsing yan. Hanggang doon. So ka GenCon, kasama din sa project namin itong poste na to, nilagay namin. Tapos yung wire papunta doon sa poste. Ito ka GenCon. Ito yung entrada ka GenCon nung project namin dito sa TV5, yung pinaka power supply nila dito. Itong transformer na to ka GenCon, tinalitan din namin. Kasama din sa project namin dito yan ka GenCon. Tatlong transformer. Tig 50 kVA ang isa na 3 phase. Yan yung papunta doon sa TV5 ka GenCon. Thank you.